Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 39, talatang 4 hanggang 5. Ito ang sinasabi, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinaiklit mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hangin dumaraan. Sela. Pinagpala na po tayo sa langin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang pasalamatan ka, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulong. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagawan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo pong pagalingin sila, O Diyos, abutin at ibalik ang mga lakas na nawala. Gayonin po, Panginoon, particularly sa aming supervising principal na si Ma'am Hannah Lopez na may karamdaman, O Lord. Patuloy mo po siyang bigyan ng proteksyon sa araw-araw ng kanyang buhay. Tulungan mo siya, Panginoon. Gayonin po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na namimighati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang aliwin at ibalik mo ang saya ng kanyang buhay dahil ang aming buhay dito sa mundo, Panginoon, ay hiram lamang. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipatro sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, Panginoon, kung lalong-lalo na kung sila ay nagmamaniho ng sasakyan. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo ng aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay gaano katagal pa kaya ang mabubuhay? Gaano katagal pa kaya akong mabubuhay? Mahalaga ang pamamahala ng oras dahil sa kaiklian ng ating buhay sa mundo. Mas maikli kaysa sa ating iniisip ang ating pananahan dito sa lupa. Gaya ng sinabi ni Haring David, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao parang hangin dumaraan. Inulit na ang kaisipang ito ni David at Santiago. Hindi na nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Tunay na panandalian lang ang ating oras sa mundo. At sa katunayan, napakaiksi nito kumpara sa walang hanggan.
upang mabuhay kung paanong nais ng Diyos na mabubuhay tayo sa lupa. Mahalaga na gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang gamitin ang ating panahon sa pinakamagandang paglalaanan nito. Nananalangin si Moises dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itinanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ang isang mahusay na paraan upang magkaroon ng karunungan ay matutong mabuhay bawat araw na may walang hanggang pananaw. Inilagay ng ating maylalang ang walang hanggan sa ating mga puso. Ayon sa mga ngaral, Kabanata 3:11. Ang kaalaman na kailangan nating magsulit sa isa na nagbigay sa atin ng oras ay dapat na mag-udyok sa atin na gamitin ito ng maayos. Naunawaan ito ni C.S. Lewis kung magbabasa ka ng kasaysayan. Makikita mo na ang mga Kristiyano na pinakamaraming nagawa sa kasalukuyang mundo ay ang mga nag-iisip lamang para sa susunod. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, binabalaan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ayon sa Efeso, Kabanata 5, talatang 15 hanggang 16. Kinapapalooban ang maingat na paggamit ng panahon ng matalinong pamumuhay, ng kaalaman na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ayon sa Lucas, Kabanata 10, talatang 2. At ang kaalaman na mabilis na lumilipas ang oras ay makakatulong sa atin upang gamitin ang ating oras upang magpatutuo sa pamagitan ng ating mga salita at halimbawa. Mga kaibigan, dapat nating gugulin ang ating oras sa pag-ibig sa iba, sa gawa at sa katotohanan. Ayon sa 1 Juan, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Walang duda mga kaibigan na umaagaw sa ating pansin ang mga responsibilidad at panggigipit ng mundong ito. Ang napakaraming mga bagay na humihila sa atin sa iba't ibang direksyon ang nagiging dahilan para maubos ang ating oras at gugulin ang ating panahon sa walang hanggang halaga ay madalas na naisasantabi. Para maiwasan ang pagkawala ng atensyon, mga kaibigan, kailangan nating unahin ang pinakamahalaga at magtakda ng layunin. Bukod pa rito, hanggat maaari, kaibigan, ipagkatiwala natin ang iba nating gawain sa ibang taong may kakayahan at mapagkakatiwalaan. Alalahanin natin kung paano matalinong tinuruan ni Jethro si Moises na
ipagawa sa iba ang iba niyang gawain na hindi niya kayang gampanan. Tungkol sa ating etika sa trabaho, inaalala natin na ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7 araw. Ang pagpapahinga sa loob ng 1 araw ang nagpapahiwatig sa inaasahan sa atin ng manlilikha na may kaugnayan sa ating etika sa trabaho. Sa katunayan, mga kaibigan, ipinapakita sa Kawikaan, Kabanata 6, talatang 10 at 11, ang pagkadismaya ng Panginoon para sa mga tamad. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sa karagdagan, ang talinghaga ng mga talento ay naglalarawan ng trahedya ng nasayang na pagkakataon, maging ang kahalagahan ng tapat at pagtatrabaho hanggang sa dumating ang Panginoon. Dapat tayong maging masigasig sa ating mga trabaho sa lupa, mga kaibigan. Ngunit ang ating gawain ay hindi lamang para kumita ng pera. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang dapat nating pangunahing dahilan sa lahat ng ating ginagawa. Sinasabi sa Kolosas, Kabanata 3, talatang 23 hanggang 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Tinalakay ni Jesus ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit ayon sa Mateo, Kabanata 6, talatang 11 hanggang 21. Hindi natin dapat patayin ang ating sarili sa pagtatrabaho, sa paghahangad ng panlupang kayamanan ayon sa Juan, Kabanata 6, talatang 27. Sa halip, mga kaibigan, dapat nating ibigay ang ating pinakamagaling sa paggawa ng mga bagay na itinakda sa atin ng Diyos. Sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating mga relasyon, sa ating mga gawain, sa ating pag-aaral, sa paglilingkod sa iba, sa mga detalye ng ating pamamahala, sa ating mga buhay, sa pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga katawan, sa libangan at iba pa. Ang Diyos ang ating pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Siya ang nagtiwala sa atin, mga kaibigan, sa panahong ito sa lupa. At siya ang nagtuturo kung paano natin ito gugugulin. Dapat pansinin na ang pagpapahinga ay isang nararapat at kinakailangang paggamit ng oras. Hindi natin maaaring pabayaan ang paggugol ng panahon sa Diyos, sa pribado at kasama ng ibang mananampalataya. Tiyak na tinatawag tayo, mga kaibigan, para mamuhunan ng oras sa pakikipag-ugnayan sa iba at sa pagtatrabaho ng gusto sa mga gawain sa buhay. Ngunit hindi rin natin maaaring pabayaan ang ginhawa
na ibinibigay niya sa atin sa mga oras ng pahinga. Ang pahinga ay hindi sayang sa oras. Ito ay nagbibigay ng kaginhawaan na naghahanda sa atin para sa mas mahusay na paggamit ng oras sa mga susunod na araw. Ipinaalaala din nito sa atin na sa huli, ang Diyos ang may kontrol at nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Habang pinagsisikapan nating pamahalaan ang ating oras, dapat na matalino tayo sa pagtatakda ng mga regular na oras ng pamamahinga. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Ang pinakamahalaga, kailangan nating magtakda ng regular na oras araw-araw para sa Diyos. No? Para sa Diyos. Siya ang nagbibigay lakas sa atin upang isagawa ang mga gawain na ibinigay niya sa atin. Siya ang nangunguna sa ating mga araw. Ang pinakamasamang bagay na maaari nating gawin ay ang pamamahala sa ating panahon na parang ito ay sa atin. Pag-aari ng Diyos ang oras, mga kaibigan. Kaya humingi tayo ng karunungan sa Kanya kung papaano ito gagamitin. Pagkatapos, magpatuloy tayo ng may pagtitiwala, ng sensitibo na sa Kanyang mga pagtutuwid at bukas ang Kanyang mga itinakdang panggambala sa ating mga buhay. Kung hinahangad mo na maguhin ang paggamit mo ng oras, ang unang hakbang ay pagmumuni-muni. Gumawa ng hakbang para sa pamahala ng iyong oras. Ibinabahagi ko ito ang ilan sa mga sinasabi ng Diyos patungkol sa oras. Magandang pag-aralan pa ng malalim ang paksang ito sa kasulatan. Isaalang-alang ang mga bagay na mahalaga para sa Diyos. Isaalang-alang kung saan Kanya particular na tinatawag. Isaalang-alang kung gaano karaming oras ang iyong kasalukuyang ginugugol sa mga bagay na panlupa. Isaalang-alang kung ano ang umuubos sa iyong oras, mga kaibigan. Gumawa ka ng isang listahan ng mga prioridad at responsibilidad at hilingin mo sa Diyos na pangunahan ka tungkol sa anumang pagbabago na kailangang gawin. Ang pagninilay-nilay sa iyong mga prioridad at paggamit ng oras ay isang mahusay na pagsasanay na regular na dapat gawin. Natuklasan ng ilan na nakapakipakinabang ang isang taunang pagsusuri tungkol sa pamahala ng oras. Tungkol sa oras, ipinapayo ng Biblia na kailangan nating ituon ang ating pansin sa walang hanggan, sa halip na sa panaliang kasiyahan ng mundong ito na mabilis na lumilipas. Alinsunod dito, mga kaibigan, dapat tayong magpatuloy na may pagsisikap at may banal na layunin habang lumalapit ang ating buhay sa ganap na layunin ng Diyos. Ang oras na ginugugol para sa Diyos at sa pagkilala sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang mga salita at pananalangin ay hindi kailanman nasasayang. Ang oras na ginugol sa pagpapatatag ng katawan ni Kristo at ang pagmamahal sa iba sa pag-ibig ng Diyos ay mahusay sa paggugol ng oras. Ang panahon ay dapat na pinupuhunan sa pagbabahagi ng Ibanghilyo upang malaman ng iba ang kaligtasan na kay Jesus at nagbubunga ito ng bungang pangwalang hanggan. Dapat
tayong mabuhay na parang napakahalaga sa bawat minuto dahil ito ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming ginagawa. Ito man ay sadya o hindi sadya. Ama naming makapangyarihan sa lahat, dinggin po sana ninyo ang aming mga panalangin. Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po nawa ang mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, ipinapanalangin po namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas, naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.